Para sa aking pinakamamahal na asawa si Isa, the woman who keeps no secrets from me and whose loyalty is my greatest asset. Cheers! Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom ng Shangri-La sa BGC. Kasunod dito ang malakas na palakpakan ng daan-daang empleyado at business partners ng aming kumpanya. Nakatayo ako sa tabi niya suot ang isang mamahaling terno pilit na muming-iti habang nararamdaman ang mahigpit na pagkakahawak niya sa aking baywang. His hand felt more like a shackle than a gesture of love. Walang sikreto. Iyon ang laging sinasabi ni Gabriel. Proud siya sa pagiging open ng aming relasyon. Alam niya ang password ng phone ko, ang laman ng email ko, pati na ang bawat appointment ko sa aking therapist. Sabi niya, he's just protecting me from the world. Bilang isang dating security expert, alam ko ang panganib ng digital world kaya hinayaan ko siya. Akala ko ang kontrol ay katumbas ng pag-aalaga. "Hun, are you okay mo?" Shadow ka na namang malalim mag-isip. Bulong niya sa akin ang kanyang hininga ay amoy mamahaling alak. "I'm fine, Gabriel. Kailangan ko lang tingnan si Mama Luz sa suite. Baka kailangan na niya ng gamot." Sagot ko. Isang maikling halik ang itinanim niya sa aking noo bago ako pinakawalan. Naglakad ako palayo sa maingay na kasiyahan. Pagpasok ko sa dressing room area katahimikan ang sumalubong sa akin. Pero bago ko pamarating ang pinto ng suite ni Mama Luz, nakita ko si Celeste Ramos, ang Chief Strategy Officer ng kumpanya, at ang kanang kamay ni Gabriel. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, inaayos ang kanyang buhok. Pero hindi ang ganda niya ang nagpahinto sa paghinga ko, kundi ang bagay na kumikinang sa kanyang leeg. It was a pearl necklace. Ang nag-iisang heirloom na iniwan sa akin ng namayapa kong ina. Sabi ni Gabriel, nawala iyon noong lumipat kami ng bahay sa Forbes Park. I cried for weeks because of that necklace. It was the only thing I had left of my mother's dignity. Ang ganda, di ba? Celeste's voice sliced through the silence like a cold blade. Hindi siya lumingon, pero nakita ko ang mapanuyang ngiti niya sa salamin. It was a gift, mula sa isang lalaking mas nakakakilala sa akin kesa sa sarili niyang asawa. Nanigas ang buong katawan ko. My heart hammered against my ribs like a trapped bird. "Saan mo nakuha yan, Celeste? That's mine. That's my mother's." Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng hiya. "Sa'yo no, Isabel. Kay Gabriel ito. At ibinigay niya sa akin dahil alam niya kung paano pahalagahan ang mga bagay na itinatago mo lang sa vault." Eksaktong pagtapos niya magsalita, bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Hindi siya nagulat. Hindi siya nataranta. Nanatiling kalmado ang kanyang muka, ang mukha ng isang CEO na laging kontrolado ang bawat sitwasyon. "Isa, bakit ka nandito? You're overreacting again." Sabi niya, ang boses niya ay malambot, pero puno ng lason. "Gabriel ang kwintas ni nanay. Bakit nasa kanya? Sabi mo na wala." Halos gumuho ang boses ko sa uwat-at. "Pinagmuha mo akong tanga. I trusted you." Lumapit si Gabriel sa akin, hinawakan niya ang aking mga braso na may sapat na diin para masaktan ako, pero hindi sapat para mag-iwan ng pasa. He looked me straight in the eyes. "Remember what you wrote in your digital diary last Tuesday, Issa? I feel like I'm losing my mind." Iyan ang isinulat mo, di ba? "You're stressed. Baka nakalimutan mo na ikaw mismo ang nagbigay niyan sa akin para ipa-repair. You're becoming paranoid, just like your father." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. He read my diary, my most private thoughts ang mga dasal. At takot na hindi ko kailanman sinabi nang malakas binasa niya lahat. He didn't just steal my mother's necklace. He stole my sanctuary. I never gave it to you for repair." Nanginginig kong sabi. "You're lying, Gabriel. You're gaslighting me." Tumawa siya ng mahina, isang tunog na nagpataas ng balahibo ko. Sino ang paniniwalaan nila, Isa ang respetadong CEO o ang asawang may record ng mental instability sa therapist notes niya? Notes na ako rin ang nagbabayad. Tumalikod siya at tinakbayan si Celeste sa harap ko. Natila ba ako ang intruder sa sarili kong buhay? "Go back to the party, Isa. Ayusin mo ang mukha mo. Ayoko mapahiya tayo sa harap ng board of directors. Utang mo sa akin ang posisyon mo ngayon. Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa pamilyang ito." Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malamig na silid. Ang bawat sulok ng silid na ito
ang bawat device sa bahay namin, ang bawat pixel sa phone ko, lahat sila ay mga espiya ni Gabriel. I was living in a glass cage and he was the one holding the hammer. Gusto kong sumigaw, gusto kong saktan si Celeste. Pero alam kong yun ang inaasahan nila. My mother's necklace hung on another woman's neck, and my husband was using my own pain as a weapon against me. Nilabas ko ang aking phone mula sa clutch bag. My hands were shaking but my mind suddenly cleared. Naalala ko ang lumang laptop na nakatago sa ilalim ng tiles sa dirty kitchen, ang tanging gamit na hindi konektado sa Lorenzo home network. Pilit kong pinakaalma ang aking paghinga. I didn't go back to the ballroom. Instead, tumakbo ako palabas ng hotel, hindi pinansin ang mga bouncer at ang ulan na nagsisimulang pumatak sa BGC. Sumakay ako sa unang taxi na nakita ko. Sa Pasig po, bilisan nyo? Sabi ko sa driver. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Tanong ng driver habang nakatingin sa salamin. Hindi! Bulong ko habang pinapahid ang luhang kanina pa gustong kumawala. Pero magiging maayos din ang lahat. Kinuha ko ang aking phone at nag-dial ng isang numerong matagal ko nang hindi tinatawagan. Isang numerong alam kong hindi nakasync sa cloud ni Gabriel dahil sa lumang SIM card na nakatago sa loob ng aking casing. Lisa, it's Isa. Breach the protocol. I need everything. Every log, every transaction, every delete history of Gabriel Lorenzo. Nayon na. Pagbaba ko ng tawag, tumingin ako sa labas ng bintana. Gabriel thought he knew every bit of me. He thought he owned my data and my soul, pero may isang bagay siyang nakalimutan. Before I was his wife, I was the one who built the firewalls he's now using, and I know exactly how to burn them down. Pagbaba ko ng taxi sa tapat ng aming bahay, sa isang eksklusibong village sa Pasig, sinalubong ako ng malamig na ihip ng hangin, at ang dambuhalang gate na kusa ring bumukas. Even the gate knows I'm here. Everything in this house is connected to Gabriel's phone. Bawat hakbang ko, bawat pagbukas ng pinto, may notification na lumalabas sa screen niya sa BGC. Welcome home, Ma'am Isa. Ang boses ng automated system sa foyer. It was a smooth, synthetic female voice. Dati, bilib na bilib ako sa teknolohiyang ito. Ngayon, para itong boses ng isang guwardiya ang nagbabantay sa aking selda. Pumasok ako sa loob, hinubad ang aking heels at hinayaan ang sarili na lamunin ang katahimikan ng mansyon. Pero alam kong hindi ito totoong katahimikan. The smart speakers in the ceiling are listening. The sensors are tracking my movement. Dumiretso ako sa kwarto ni Nico. My 7-year-old son was sleeping peacefully. Ang kanyang maliit na dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Siya ang dahilan kung bakit ako nanatili nag-8 taon. Siya ang dahilan kung bakit pilit kong nilunok ang lahat ng hinala at sakit. I didn't want him to grow up in a broken home gaya ng nangyari sa akin. Mommy? Ungol niya, bahagyang nagmulat ng mata. Shh, baby. Go back to sleep. Mommy's just checking on you. Bulong ko. Did Daddy bring the toy? Tanong niya bago muling pumikit. Soon, anak, soon. Paglabas ko ng kwarto, muntik na akong mapatalon nang biglang mag-ilaw ang mga smart lights sa hallway. Hindi ko yon binuksan. Isa, bakit hindi ka pa natutulog? Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw mula sa mga speakers sa dingding. He wasn't even home yet, but his presence was everywhere. He was watching me through the 360-degree cameras we installed for security. Masama lang ang pakiramdam ko, Gabriel. Gusto ko nang magpahinga. Sagot ko pilit na pinapatag ang aking boses. Tumingin ako sa itim na lens ng camera sa dulo ng hallway. I felt exposed, naked, and violated. You look pale on the monitor, hon, and your heart rate, based on your smartwatch data, it's hitting 110 BPM. Are you having another panic attack? Sabi niya ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Hinubad ko ang aking smartwatch at inilapag sa table. I'm just tired, Gabriel. Please. Don't be like that, Isa. I already called your therapist. Pinapadalhan kanya ng bagong dosage ng sedative via Grab. Inumin mo yan pagdating, okay? I don't want you hurting yourself again because of your delusions. Delusions. Yun ang paborito niyang salita. Kapag may nakita akong hindi tama, delusion. Kapag magtanong ako tungkol sa budget ng kumpanya, paranoia.
He was using my own mental health records as a cage. Isang hawla na siya mismo ang nagdisenyo. Pumasok ako sa banyo at nilock ang pinto. Ito na lang ang tanging lugar na walang camera kahit alam kong may sound sensor sa labas. Binuksan ko ang shower ng malakas. The sound of rushing water drowned out my sobs. Sumandal ako sa malamig na tiles at dahan-dahang napaupo sa sahig. My expensive gown was getting soaked, but I didn't care. Hinawakan ko ang aking dibdib. Ang sakit. Mas masakit pa sa sampal ang katotohanang bawat luha ko ay bahagi ng kanyang algorithm. Nabalik lamang ang aking diwa nang maalala ko ang kailangan kong gawin. Mabilis kong pinunasan ang aking mga mata at lumabas ng banyo, suot ang bathrobe. Naglakad ako patungo sa kusina, tinitiyak na ang kilos ko ay mukhang normal isang asawans kukuha lang ng tubig. Yumuko ako sa ilalim ng lababo, sa likod ng mga nakatagong cleaning supplies. Doon sa ilalim ng isang maluwag na tile na ako mismo ang nag-ayos buwan na ang nakalilipas, naramdaman ko ang malamig na metal ng aking lumang laptop. It was an offline machine. No Wi-Fi, no Bluetooth, no Gabriel. Dinala ko ito sa isang sulok na hindi abot ng anggulo ng kamera sa kusina. Pagbukas ko ng screen, ang tanging liwanag ay mula sa monitor. I typed a command. Isang listahan ng mga nakatagong folders ang lumabas. Dito ko itinatago ang buhay ko na hindi niya alam. Ang mga usapan namin ng mga kababaihan sa Sisters of Silence, mga asawang gaya ko na digital na binubusa lang ng kanilang mga asawa. Kami ang mga multo sa loob ng sarili naming mga tahanan. Isang folder ang nakakuha ng atensyon ko, Project Eve, Transaction Logs. Habang binubuklat ko ang mga file, nanginig ang mga daliri ko. Hindi lang pala ang kwintas ni nanay ang ninakaw niya. Gabriel has been diverting millions of pesos to a consultancy firm in Singapore named C. Ramos Holdings. Celeste. Pero hindi lang yon. May isang audio file na naka-attach sa huling transaction. I plugged in my earphones. The AI model is almost ready, Gabriel. Busas iyon ni Celeste. Once we sync Isabel's emotional response data from the last 6 months, the prototype will be perfect. The buyers are waiting. Good, sagot ng boses ni Gabriel. Isa's breakdown tonight was the final data point we needed. She served her purpose. After the merger, we can dispose of her. Ang kailangan na lang natin ay ang pirma niya para sa custody transfer ni Nico. Nabitawan ko ang mouse. My breathing hitched. Hindi lang nila ako niloloko. Ginagawa nilang produkto ang paghihirap ko. They were selling my soul and they were planning to take my son. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa kusina. Ang boses ni Gabriel ay muling narinig, pero sa pagkakataong ito, hindi ito galing sa speaker. Galing ito sa mismong likuran ko. Isa, I told you to take your medicine. Bakit gising ka pa at ano ang hawak mo sa dilim? Naramdaman ko ang malamig niyang kamay na pumatong sa aking balikat. Ang amoy ng kanyang pabango ay humalo sa amoy ng ulan sa aking buhok. Sa screen ng laptop na hindi ko naisa, ay maliwanag na nakasulat ang pangalan ni Celeste. Sabi ko na nga ba, bulong ni Gabriel sa aking tenga. You really can't keep a secret from me, can you? Pumagsak ang puso ko sa sahig kasabay ng malakas na tunog ng pagsara ko sa laptop. Blag. Ang tunog na yon ay tila hudyat ng aking kamatayan sa gitna ng madilim na kusina. Nanatiling nakapatong ang kamay ni Gabriel sa balikat ko, malamig at mabigat. Ano yan, Isa? I thought we agreed na wala ng sikreto. Sabi niya. Ang boses ay kalmado, pero ramdam ko ang banta sa bawat pantig. Lumingon ako sa kanya, pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga tuhod. It's just an old laptop, Gabriel. Hinahanap ko lang ang mga lumang larawan ni Nico nung baby pa siya. I couldn't sleep. In the dark without Wi-Fi, inabot niya ang laptop pero hinawakan ko ito ng mahigpit. Give it to me, hon. Baka may virus lang yan kaya ka nagiging emosyonal. No. Halos sumigaw ako. Akin ito, Gabriel. Isang bagay na lang ang ititira mo sa akin, please. My memories. Tumingin siya sa akin, tila binabasa ang bawat hibla ng aking utak. Pagkatapos ng ilang segundo na nakakabining katahimikan, binitawan niya ako at dahan-dahang umiti. Fine, if it makes you happy, pero bukas ipapasync natin yan sa main server para hindi mawala ang memories mo. Now take your medicine and go to bed.
I won't ask twice. Pinalampas niya ako pero bago siya tuluyang umalis, narinig ko ang mahinang beep sa kanyang suot na smartwatch. He was checking my stress levels again. Para akong isang laboratory rat na pinapanood habang pilit na kumakawala sa maze. Dumiretso ako sa kwarto ko at nilak ang pinto. My hands were shaking as I pulled out a hidden burner phone mula sa loob ng isang hollowed-out book sa tabi ng kama ko. It was my lifeline. Dito ako nakikipag-ugnayan sa Sisters of Silence. Binuksan ko ang app. Isang mensahe mula kay Liza ang gumuhod sa akin. Isa, hindi lang ikaw ang biktima. Nakita ko ang logs. Gabriel is using the sisters' data too. Yung mga payo na ibinigay mo sa kanila, he's using them to train his AI on how to counter-manipulate women who are trying to escape. You're not just a wife to him. You're an unwitting consultant for his monster project. Napaupo ako sa gilid ng kama, ang aking lalamunan ay tila may nakabara. Ang mga babaeng lumapit sa akin para sa tulong, sina Maria, na binubugbog ng asawa si Elena, na ninakawan ng manalahat sila lalong nanganib dahil sa akin. Ang bawat salita ng pag-asa na itinipe ko sa lumang laptop na iyon ay naging bala para kay Gabriel. Isang panibagong mensahe ang pumasok. Mula ito kay Elena, isa sa mga tinutulungan ko. Isa, tulungan mo ako. Alam ng asawa ko kung nasaan ako. Sabi niya may system daw na nag-predict kung saan ako pupunta. How did he know? Please, Isa, ikaw lang ang inaasahan ko. Napatakip ako ng bibig para pigilan ang aking hikbi. My guilt was like a heavy stone in my chest. Diyos ko, anong ginawa ko? Sa kagustuhan kong tumulong, naging instrumento ako ng Isa, tulungan mo ako. Alam ng asawa ko kung nasaan ako. Sabi niya may system daw na nag-predict kung saan ako pupunta. How did he know? Please, Isa, ikaw lang ang inaasahan ko. Napatakip ako ng bibig para pigilan ang aking hikbi. My guilt was like a heavy stone in my chest. Diyos ko, ano ang ginawa ko? Sa kagustuhan kong tumulong, naging instrumento ako ng kanilang paghihirap. Biglang may kumatok sa pinto. Isa, are you talking to? Someone? I froze. Mabilis kong itinago ang phone sa ilalim ng unan. Nanalangin lang ako, Gabriel. Please let me be. Prayer is good, Isa. But remember, kahit ang Diyos nakikinig, at ako rin. Narinig ko ang kanyang mga hakbang na papalayo bawat yabag ay tila nagpapaalala na wala akong takas. Hindi ko na kayang maghintay pa. I can't stay in this house until the merger. I need to act. Now. Kinuha ko muli ang phone at nag-type kay Liza. We need to breach the Lorenzo main server tonight. Hindi lang para sa akin kundi para sa lahat ng mga babaeng ginagamit niya. I have the admin keys but I need you to create a diversion. Liza, if this fails, he will destroy me. Sagot ni Liza. Ready when you are. Pero Isa, may isang bagay ka pang dapat malaman. I checked Gabriel's private emails. He's not just planning to take Nico. He already signed the papers for Nico's enrollment in a military... Sagot ni Liza. Ready when you are. Pero Isa, may isang bagay ka pang dapat malaman. I checked Gabriel's private emails. He's not just planning to take Nico. He already signed the papers for Nico's enrollment in a military boarding school in Singapore, starting next month. At ang guardian na nakalista hindi ikaw. It's Celeste Ramos Lorenzo. Nabitawan ko ang phone. My vision blurred with tears of pure rage. Celeste Ramos Lorenzo, pinalita na niya ako. Sa papel sa kumpanya at noyong pati sa buhay ng anak ko. Tumingin ako sa bintana sa labas kung saan madilim at bumubuhos ang ulan. I felt a sudden cold clarity. The fear that had paralyzed me for years was replaced by a sharp, jagged edge of defiance. I won't be the broken wife in his algorithm anymore. If Gabriel wants a war of data, I will give him a system crash he will never forget. Kinuha ko ang aking jacket at isang maliit na bag. I looked at Nico's room across the hall one last time. Wait for me, anak. Mommy will get you out of here. Binuksan ko ang bintana ng aking kwarto. It was a steep drop to the garden, pero may puno ng mangga na malapit. Just as I was about to climb out, my phone vibrated. Isang notification mula sa smart home system ang lumitaw. Security breach detected in master bedroom, door lock engaged, alerting CEO Gabriel Lorenzo. Napalingon ako sa pinto.
Narinig ko ang tunog ng automatic locks na nag-click. Ang kulang ilaw ng kamera sa kanto ng kisame ay nagsimulang mag-blink ng mabilis. Going somewhere, hon? Ang boses ni Gabriel ay lumabas sa lahat ng speakers sa kwarto, mas malakas at mas nakakatakot kaysa kanina. You forgot, I am the admin of this life, at walang umaalis ng walang pahintulot ko. Ang bawat pulang kislap ng camera sa kanto ng kisame ay tila isang mapanuring mata ng demonyo, pinapanood ang bawat pag-atake ng panik sa aking dibdib. Ang tunog ng mga automatic lock na naglalapat sa pinto ay hudyat ng aking tuluyang pagkapiit. You are safe here, Isa. Ang boses ni Gabriel ay malumanay parang isang amang nagpapatulog ng bata, pero bawat salita ay may talim ng pananakot. Huwag mo nang tangkayang tumalon. The window sensors are active. The moment you step on that ledge, the village security will be alerted that my mentally unstable wife is trying to commit suicide. Do you want Nico to see you like that? Napahawak ako sa aking lalamunan. The air felt thin, suffocating. I was a prisoner in the very home I helped design. Ang bawat linyang isinulat ko sa security manual ng bahay na ito ay naging lubid na sumasakal sa akin na yon. Hayop ka, Gabriel. Sigaw ko habang hinahampas ang pinto. You can't do this. I am your wife. Hindi ako isa sa mga program mo. Wife. Isang mahinang tawa ang lumabas sa speaker. A wife is a partner who supports her husband's vision. You, on the other hand, are a glitch, Isa. Isang error sa system na kailangan kong i-debug. Matulog ka na. Tomorrow the doctors will come to evaluate you. Namayani ang katahimikan pagkatapos niyon. Pinatay niya ang lahat ng ilaw sa kwarto, maliban sa pulang ilaw ng camera. He wanted me to feel the darkness. He wanted me to surrender to the fear. Pero nagkakamali siya. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang init ng galit na nanalaytay sa aking mga ugat. It was a cold, calculating anger. My father was a cheater, but Gabriel was something worse. He was a God-complex monster who thought he could own a person's soul. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa walk-in closet. Alam ko ngay isang anggulo doon na hindi abot ng camera dahil sa disenyo ng mga estante. Doon sa likod ng aking mga nakasabit na gowns ay ang emergency manual override switch para sa bintana. Inilagay ko yon doon nung buntis pa lang ako kay Nico sa takot na magkaroon ng sunog at hindi gumana ang kuryente. Gabriel is a genius in software, but he always overlooked the physical mechanics. He relied too much on his codes. Hinugot ko ang switch gamit ang aking nanginginig na mga kamay. Narinig ko ang mahinang tunog ng mekanismong bumibitaw isang mekanikal na pagkilos na hindi kayang pigilan ng anumang digital command. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana. Ang amoy ng basang lupa at ang malamig na ulan ay sumalubong sa akin. It smelled like freedom. Bit-bit ang aking bag at ang lumang laptop, lumabas ako sa pasamano. Ang mga sanga ng puno ng mangga ay tila mga kamay na sumasalo sa akin. Kahit na magasgasan ang aking balat at mapunit ang aking damit, wala akong pakialam. I slid down the trunk, my feet hitting the wet grass. Hindi ako tumakbo patungo sa main gate. Alam kong doon ako unang hahanapin ng mga gwardiya na nasa ilalim ng payroll ni Gabriel. Sa halip, tumakbo ako patungo sa likod ng village kung saan may maliit na butas sa bakod na madalas daanan ng mga construction workers. Sa labas ng gate, sa gilid ng madilim na kalsada, isang lumang jeepney ang nakaparada. Ang makina nito ay umuugong tila isang hayop na naghihintay sa dilim. Ma'am Isa. Isang boses ang tumawag sa akin mula sa driver's seat. Si Mang Tomas. Ang aming kapitbahay na dati ay driver ng pamilya bago siya tinanggal ni Gabriel dahil masyadong madaldal. Mang Tomas, please. Ilayo niyo ako rito. Pakiusap ko habang sumasakay sa likod ng jeepney. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Nakita ko ang mga bodyguard ni Sir Gabriel na paikot-ikot kanina pa. Alam ko may hindi magandang nangyayari. Sabi ni Mang Tomas habang mabilis na pinapaandar ang sasakyan. Habang papalayo kami sa Marangyang Village, tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin ng jeepney. I looked broken, muddy, and terrified. Pero sa likod ng takot na yon, may nagsisimulang apoy. Binuksan ko ang aking bag para kunin ang burner phone, pero may naramdaman akong kakaiba. Isang maliit, matigas na bagay na nakadikit sa lining ng aking bag.
Kinuha ko ito at itinapat sa ilaw ng sasakyan. My blood ran cold. It was a micro GPS tracker. At hindi lang yon. Sa screen ng aking burner phone, isang notification ang lumitaw mula sa isang unknown number. Pagbukas ko ng message, isang video file ang naroon. Pinindot ko ang play. Ang video ay kuha mula sa dashcam ng sasakyan ni Gabriel kanina lang. Nakita ko si Nico nakaupo sa backseat, suot ang kanyang school uniform. Pero hindi siya papunta sa school. Daddy, nasaan si Mommy? Bakit tayo nasa airport? Tanong ni Nico sa video. Mommy is sick, Nico. Sagot ni Gabriel, hindi tumitingin sa bata. But don't worry, Tita Celeste is here. She's going to take you to a beautiful school in Singapore. You'll be a leader there, just like Daddy. Nabitawan ko ang phone. My scream was drowned out by the roar of the jeepney's engine. Mang Tomas, itigil niyo ang sasakyan, sigaw ko. Nasa kanya si Nico. He's taking him now. Pero huli na. Sa unahan ng kalsada, 3 itim na SUV ang biglang humarang sa daan. Ang kanilang mga headlight ay tila mga matang nanggugulat sa dilim. Mula sa isa sa mga sasakyan, bumaba si Gabriel. Hawak niya ang isang tablet at sa screen nito ay ang live location ng tracker na nakuha ko sa bag ko. Did you really think you could run away, Isa? Ang boses niya ay narinig ko sa mismong phone ko kahit hindi ko sinasagot ang tawag. I don't just control the house, I control the road you're standing on. Give me the laptop at baka payagan pa kitang magpaalam sa anak mo bago lumipad ang eroplano niya. Diyos ko po, Gabriel, wala ka na bang puso? Ang sigaw ko ay nawala sa ingay ng ulan habang pilit akong hinihila ng 2 niyang bodyguard palabas ng jeepney ni Mang Tomas. Ma'am Isa sir, wag niyo siyang saktan. Sigaw ni Mang Tomas, pero agad siyang itinulak ng isa pang lalaki. Nakita ko ang pagbagsak ng matanda sa putikan. Gabriel, please, take the laptop, take everything, just let Nico stay. Pagmamakaawa ko habang nakaluhod sa basang kalsada. Ang putik ay humahalo sa aking mga luha na nunuot sa punit kong damit. I looked pathetic, exactly how Gabriel wanted me to feel. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mamahaling sapatos ay tumigil sa tapat ng aking muka. Kinuha niya ang laptop mula sa bag ko na tila ba kumukuha lang siya ng basura. Encryption key, Isa. Give it to me and maybe I'll let you video call him before the flight. No, nanginginig kong sabi. The moment I give you that key, you'll have no reason to keep me alive or let me see my son. I'm not that stupid, Gabriel. Nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Nawala ang wad ng iti at napalitan ng isang madilim na aura. Fine, if you wanna play the martyr, so be it, but you won't be doing it in the city. Dito ka muna sa bahay ni Mama sa probinsya. Let's see how long your security principles last when you're locked in a room with a stroke victim. Dinala nila ako sa lumang bahay ng pamilya Lorenzo sa isang liblib na barangay. Malayo ito sa smart house namin. Dito ang mga pader ay makapal na semento, ang mga bintana ay may rehas, at ang tanging teknolohiya ay ang mga surveillance cameras na ikinabit ni Gabriel sa bawat kanto. Ibinagsak nila ako sa kwarto ni Mama Luz. Ang amoy ng alcohol at gamot ay sumalubong sa akin. Ang aking biyenan ay nakahiga sa kama, ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame na tila ba may binabasa siyang hindi namin nakikita. Bantayan mo siya, Isa. Since you love being a mother and a caregiver so much, do your job. You have 24 hours to change your mind about the password. Huling banta ni Gabriel bago niya nilock ang pinto mula sa labas. Naiwan akong humihikbi sa sahig. Ang katahimikan ng kwarto ay binabasag lamang ng mahinang hininga ni Mama Luz. Lumapit ako sa kanya, kinuha ko ang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga kamay. Mama, sorry po. Sorry dahil nadamay kayo sa gulo namin. Bulong ko. Kahit na madalas akong kutyain ni Mama Luz na umalakas pa siya dahil sa pagiging career woman ko, hindi ko magawang magtanim ng galit. She was just another victim of the Lorenzo men's pride. Biglang naramdaman ko ang mahigpit na hawak sa aking pulso. Napatingin ako kay Mama Luz. Ang kanyang mga mata na kanina ay walang buhay, ay nakatitig na ngayon sa akin na may kakaibang linaw. Isa, ang kanyang boses ay paos halos hindi marinig.
Mama, gising po ba kayo? Tatawag ako ng nurse. Huwag. Pilit niyang iginalaw ang kanyang kanang kamay patungo sa ilalim ng kanyang makapal na kotson. Sa ilalim, kunin mo. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinakapa ang ilalim ng kama. Doon naramdaman ko ang isang matigas at manipis na bagay. Isang lumang kinalendaryo mula 2 taon na ang nakalilipas. Ano po ito, Mama? Tanong ko habang binubuklat ang mga pahina. Puro mga petsa ang nakasulat, pero may mga maliliit na nota sa bawat gilid. Ang sulat kamay ni Mama Luz ay magulo dahil sa kanyang kondisyon noon, pero nababasa ko ang mga pangalan. Celeste, Objian, Gabriel, Davao. Ang kwintas, bulong ni Mama Luz, may luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Kinuha niya para sa babata, pero wala na. Nawala ang bata. Binuklat ko ang pahina ng Oktubre 2 taon na ang nakalilipas. May nakabilog na petsa. Isang appointment sa isang pribadong klinika sa Davao. At sa ilalim nito, may nakasulat na, Gabriel brought Celeste here. My grandson is gone. Celeste blamed Isa's stress. Gabriel believed her. Nanigas ang buong pagkatao ko. Celeste was pregnant at nawala ang bata. Hindi ko alam. Wala akong alam tungkol dito at mas masakit ginamit ni Gabriel ang pagkamatay ng sarili niyang anak para lalong maniwala na ako ang dahilan ng lahat ng kamalasan sa buhay niya. Isa. Save Nico. Pagmamakaawa ni Mama Luz, ang kanyang boses ay tila isang huling hiling bago siya muling lamunin ng kadiliman. Ang kwintas, hindi lang yun iyas. It has a micro SD. Hidden in the locket. Gabriel doesn't know. Bago ko pa maitanong kung ano ang laman ng SD card, narinig ko ang pag-ikot ng susi sa pinto. Mabilis kong itinago ang kalendaryo sa loob ng aking damit. Bumukas ang pinto at pumasok si Celeste. Suot niya pa rin ang kwintas ng nanay ko. She looked radiant, contrasting the gloom of the room. "Time's up, Isa," sabi niya habang pinaglalaruan ang pendant ng kwintas. "Gabriel is losing patience. At ako rin. Ang boarding school sa Singapore ay napakaganda, pero alam mo ba kung ano ang pinakamagandang part? Nico will call me mommy starting tomorrow. At ikaw, you'll just be a bad memory of a woman who went insane." Numiti ako sa kanya, isang ngiting, puno ng pait at bagong tuklas na lakas. Tumingin ako sa kwintas na suot niya, ang kwintas na hindi lang pala alaala, kundi isang armas. "Alam mo, Celeste, bagay sa'yo ang kwintas na yan." Sabi ko, ang boses ko ay kalmado na ngayon. Bagay na bagay sa isang babaeng nabubuhay sa nakaw na buhay at nakaw na anak. Ang ngiti sa mukha ni Celeste ay biglang naglaho. Lumapit siya sa akin at mabilis akong sinampal. "Walang hiya ka!" Pero hindi ako gumalaw. I looked her straight in the eye. "Celeste, I know about the baby in Davao. And I know why you're so obsessed with Nico." Namutla si Celeste. Ang kanyang kamay na nakataas ay nanginginig. Paano mo? Sabi ko sa'yo, di ba? I am a security expert. No secret stays encrypted forever. Naramdaman ko ang hapdi sa aking pisingi. Pero mas matindi ang apoy na nagliliyab sa aking dibdib. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Celeste. Isang takot na hindi kayang itago ng kahit anong mamahaling make-up o ng suot niyang kwintas. "Wala kang alam, Isa. Wala." Muling sigaw ni Celeste. Pero ang boses niya ay nanginginig na. Si Gabriel, mahal niya ako. He wanted that baby more than anything. Mahal ka niya. Numiti ako ng pilit kahit na kumikirot ang aking panga. Mahal niya ang katotohanan, kaya kanyang kontrolin dahil sa pagkawala ng batang yon, Celeste. Look at me. I was the wife, now I'm the prisoner. You think you're different? You're just the next version of the software. Once you're outdated, he'll find a way to delete you too. Bago pa makasagot si Celeste, bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel, ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng maliit na kwarto ni Mama Luz. Tumingin siya kay Celeste pagkatapos ay sa akin. Nakita niya ang namumulang pisingi ko. "Celeste, lumabas ka muna," utos niya. Hindi ito pakiusap. "Gabriel, she knows. She said..." "I said leave us." Pag-uulit ni Gabriel, ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. Walang nagawa si Celeste kundi ang sumunod,
pero bago siya lumabas, binigyan niya ako ng isang tinging puno ng pot. Naiwan kami ni Gabriel sa gitna ng amoy gamot na silid. Lumapit siya sa akin, hinawakan ng aking baba at itinaas ang aking muka para tignan ang kanyang mga mata. You're getting bold, Isa. Akala ko ba ang priority mo ay si Nico? Sabi niya habang inilalabas ang kanyang tablet. Isang live feed ang bumungad sa akin. Nasa loob na ng isang private lounge sa airport si Nico. May hawak siyang tablet at naka-headphones, tila walang kamalay-malay sa mundong gumuguho sa paligid niya. Sa tabi niya nakaupo ang isang bodyguard na nakita ko kanina sa jeepney. One signature, Isa. Iyon lang ang kailangan ko para maging maayos ang lahat. Pagpapatuloy ni Gabriel. Pirmahan mo ang custody transfer at ang non-disclosure agreement tungkol sa Project Eve. I'll let you see him for 10 minutes before they board. If not, well, Singapore is a long way from Pasig. Baka abuting ng 10 taon bago ka makakuha ng visa para mabisita siya. Bakit ganito? Bakit ang taong minahal ko ay naging ganitong klase ng halimaw? Is this the price of his success? Ang pagkatao ko, ang anak ko, ang lahat-lahat, tumingin ako kay Mama Luz na tila natutulog pero alam kong nakikinig siya. Naalala ko ang sinabi niya tungkol sa micro SD card sa loob ng kwintas. I need that necklace. I need the evidence that Gabriel is not just a bad husband, but a criminal using stolen data. I'll sign, mahina kong sabi. Nagningning ang mga mata ni Gabriel. Smart choice, hun. I knew you'd come around. Pero may kondisyon ako, dagdag ko. I want to talk to Celeste. Alone. Gusto ko siyang hinga ng tawad para sa kapayapaan ng loob ko bago ako pumirma. I want to clear my conscience, Gabriel. Para kahit mawala si Nico sa akin, alam kong wala akong kaaway na naiwan dito. Kumunot ang noo ni Gabriel, tila sinusure kung nagsasabi ako ng totoo. Ngunit ang kanyang kayabangan ang naging kahinaan niya. Naniniwala siyang tuluyan na akong nadurog. Naniniwala siyang ang pagsuko ko ay tanda ng aking pagkatalo. 5 minutes, sabi niya. Dadalhin siya rito, and then you sign. Lumabas si Gabriel at makalipas ang ilang sandali, pumasok si Celeste. Mukhang medyo kumalma na siya, pero naroon pa rin ang depensibong postura. What do you want, Isa, more insults? Tanong niya habang nakatayo malapit sa kama ni Mama Luz. Hindi, sabi ko, habang dahan-dahang tumatayo. Gusto ko lang sabihin na, tama ka. Natalo na ako. Gabriel is yours now. At si Nico, aalagaan mo siya, di ba? You'll be the mother he deserves. Nakita ko ang paglambot ng kanyang ekspresyon. Ang pagbanggit sa pagiging ina ay ang tanging paraan para mapasok ang kanyang depensa. Lumapit ako sa kanya, tila ba yayakapin ko siya sa huling pagkakataon. I just want to give you this, bulong ko. Para kay Nico, at para sa batang nawala sa'yo. Inabot ko ang kanyang kamay, pero ang totoo ang target ko ay ang pendant ng kwintas. Sa isang mabilis at kalkuladong kilos na natutunan ko sa mga self-defense classes na kinuha ko noon ng palihim, hinawakan ko ang lock ng kwintas. Anong ginagawa mo? Bago pa siya makasigaw, naramdaman ko ang pagpitik ng lock. Bumitaw ang kwintas mula sa kanyang leeg, pero hindi ko ito nakuha ng guo. Nahulog ang pendant sa sahig at gumulong patungo sa ilalim ng cabinet. Gabriel? Sigaw ni Celeste. Bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel na may hawak na baril. Anong nagyayari rito? Tumingin ako sa sahig pagkatapos ay kay Gabriel. My heart was pounding so hard I thought it would burst. The necklace, the only evidence I had, was now inches away from his feet, hidden in the shadows. Nothing, sabi ko, pilit na pinapatatag ang aking boses, habang dahan-dahang umaatras patungo kay Mama Luz. Nagpaalam lang ako, pero mukhang hindi pa handa si Celeste na tanggapin ang patawad ko. Tumingin si Gabriel kay Celeste pagkatapos ay sa akin. The papers, Isa. Now. Inilapap niya ang mga dokumento sa mesa. Hawak ko ang panulat, pero ang aking mga mata ay nakapako sa ilalim ng cabinet. Isang maling galaw, isang maling tingin, at mawawala ang lahat. Pirmahan mo na, Isa! Stop wasting my time! Ang boses ni Gabriel ay tila latigo na humahampas sa katahimikan ng kwarto. Inilapit niya ang ballpen sa kamay ko. Ang dulo nito ay tila isang patalim na handang pumatay sa kinabukasan ko kasama ang anak ko.
Tumingin ako sa ilalim ng cabinet. Dun sa gitna ng alikabok at dilim ay kumikislap ang pendant ng kwintas ni nanay. Yon ang alas ko. Yon ang piraso ng katotohanang hindi kayang imanipula ng kahit anong algorithm. Bakit, Gabriel? Natatakot ka ba? Tanong ko habang dahan-dahang ibinababa ang ballpen. Natatakot ka ba na bago ko mapirmahan ito malaman ng lahat na ang ideal CEO ay isang magnanakaw at manloloko? Magnanakaw? Tumawa siya ng malakas, isang tunog na puno ng kayabangan. Remember, Isa, ikaw ang may record ng data theft. Ikaw ang tinangga sa trabaho dahil sa pagnanakaw ng internal files. I saved you from jail. Utang mo sa akin ang buhay mo. I kept your secret for 8 years. Iyon ba ang akala mo? Ngumiti ako, isang ngiting punong-puno ng pait pero may kasamang tagumpay. Iyon ba ang data na hawak mo tungkol sa akin na magnanakaw ako? Kumunot ang noo ni Gabriel. I saw the initial investigation files, Isa. Huwag ka nang magkaila. You saw the initial files, Gabriel. Kasi yun lang ang gusto mo makita para makontrol mo ako. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, hindi pinapansin ang baril na hawak niya. But you were too arrogant to check the final report. You were too busy playing God to see the truth. Biglang tumunog ang aking burner phone sa loob ng bulsa ko. Isang video call request. Pinindot ko ang accept at itinaas ang screen para makita ni Gabriel, si Liza. Nakaupo siya sa harap ng isang terminal. Ang kanyang mukha ay seryoso. Gabriel Lorenzo, boses ni Liza matatag at malinaw. I have the official certification from the National Bureau of Investigation and your former company's legal board. Isabel Navarro Lorenzo was never a suspect. She was a whistleblower. Siya ang nag-report ng korupsyon ng boss niyo noon. Ang data na kinuha niya, iyon ang naging ebidensya para makulong ang mga totoong kriminal. She was a protected witness, Gabriel, not a thief. Parang gumuho ang mundo sa mukha ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang hawak sa baril ay bahagyang lumuwag. No, that's impossible. Pinakita sa iyo ng kung sinong binayaran mo para dayain ang records ko, dugtong ko. You built our marriage on a lie, Gabriel. Ginawa mo akong bilanggo ng sarili kong nakaraan na ikaw mismo ang nag-imbento. Ginamit mo ang hiya ko para manatili ako sa tabi mo. But today, that hiya is gone. You bitch! Sigaw ni Celeste mula sa gilid, pero mabilis siyang pinatahimik ng isang tingin mula kay Gabriel. Kahit na, bulyaw ni Gabriel pilit na ibinabalik ang kanyang kontrol. It doesn't matter. I still have Nico. Nasa airport na siya. One call from me and he's gone. Pirmahan mo na yan. Wait, Gabriel. Sabi ni Liza sa screen. Check your main server. Now. Mabilis na binuksan ni Gabriel ang kanyang tablet. Ang kanyang mukha na kanina ay maputla, ay naging kulay abo na ngayon. Anong ginawa mo? Breach successful, sabi ni Liza. Habang nakikipag-usap ka kay Isa, we used your own Project Eve backdoor access to download the transaction logs to Celeste's holdings. At alam mo ba kung ano ang nahanap namin? Ang listahan ng mga biktima mo. The Sisters of Silence. Everything is being uploaded to the authorities and the media as we speak. You didn't just monitor them, Gabriel. You sold their private data to offshore betting sites. Gabriel, anong sinasabi niya? Tanong ni Celeste, ang boses niya ay puno ng takot. I thought we were just building an AI model. Shut up, Celeste, sigaw ni Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang mahinang kalabit sa aking binti. Napatingin ako sa sahig. Si Mama Luz. Ang kanyang kamay na kanina ay tila walang buhay ay dahan-dahang itinutulak ang pendant ng kwintas palabas mula sa ilalim ng cabinet. Ang aming mga mata ay nagtagpo. May isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang huling lakas niya ay ibinigay niya para sa akin. Mabilis kong dinampot ang pendant at itinago sa aking palad. The game is over, Gabriel. Sabi ko, ang boses ko ay kasing matatag ng bundok. Wala ka ng alas. You have no leverage. Either you call your men and bring Nico back here, or Lisa hits the send button to every major news outlet in the Philippines. Choose your data wisely, CEO. Nanginginig ang kamay ni Gabriel
habang hawak ang tablet. Tumingin siya sa akin kay Liza sa screen at pagkatapos ay kay Celeste na umiiyak na ngayon sa gilid. Ang makapangyarihang Gabriel Lorenzo ay mukhang isang batang naliligaw sa sarili niyang gubat. Call them. Utos niya sa kanyang bodyguard, ang boses niya ay halos isang bulong. Bring the boy back. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon sa loob ng malamig na kwarto ni Mama Luz. Habang hinihintay ang pagdating ni Nico, mahigpit kong hawak ang pendant sa aking palad. Ang gilid dito ay bumaon sa aking balat. Isang hapdi na nagpapaalala sa akin na gising ako, na buhay ako, at sa wakas ako na ang may hawak ng alas. Si Gabriel ay parang isang leon na nakakalong sa hawla. Pabalik-balik siya sa paglalakad, ang kanyang mamahaling leather shoes ay lumilika ng nakakarinding tunog sa sahig. His perfect hair was a mess, and his tie was loose. For the first time in 8 years, I saw him sweating. Isa, let's be reasonable. Sabi niya pilit na ibinabalik ang tono ng isang negosyante. If you destroy me, you destroy the source of Nico's future. Ang kumpanya ang mana niya. Mawawala lahat. Do you really want your son to grow up poor because of your pride? Pride? Muntik na akong tumawa. Gabriel, hindi ito tungkol sa pride. It's about accountability. Ang pera sinasabi mo ay galing sa pagbebenta ng buhay ng ibang tao. You built an empire out of stolen tears and you expect me to protect it for our son? Nico deserves a father with honor, not a CEO with a criminal record. Biglang nag-vibrate ang burner phone ko. Isang encrypted file mula kay Liza. Binuksan ko ito at binasa ang metadata. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Hindi lang pala simpleng pagbebenta ng data ang ginagawa ni Gabriel. He was using a behavioral prediction tool na kinuha mula sa mga private chats ko sa Sisters of Silence. Sinubukan niya itong ibenta sa mga credit agencies para ipredict kung sino sa mga kababaihan ang unstable at hindi dapat bigyan ng loan o trabaho. He was systematically destroying the chances of these women to restart their lives, all to prove that his AI works. Hayop ka talaga, bulong ko. Ginawa mo silang mga guinea pigs. It's business, Isa. Data is the new oil, sigaw niya. And those women, they are statistical outliers. Inosente ka masyado. Isabel, isang mahinang tawag mula sa pinto. Napalingon ako si Nico. Patakbo siyang lumapit sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Mommy, I was so scared. Sabi ni Daddy we're going to a new school but the men took me back. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang baby shampoo ay tila gamot sa lahat ng sugat ko. I'm here, baby. Mommy is here. No one is taking you anywhere. Tumingin ako kay Gabriel. Akala ko ay susuko na siya ngayon narito na si Nico. Pero nakita ko ang isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Lumingon siya kay Celeste na kanina pa tahimik sa sulok. Celeste, get the car ready, utos ni Gabriel. Gabriel, what are you doing? Tanong ni Celeste, halatang lito na rin. The merger is happening in 4 hours, Isa, sabi ni Gabriel, habang dahan-dahang lumalapit sa akin. You think you won because you have Liza. Liza is just one person. I have an entire legal team and a PR firm ready to spin this. I will tell them you're a disgruntled ex-employee trying to blackmail me using your son. May ebidensya ako, Gabriel. This micro SD, that SD card, it's your word against mine in a court that will take 10 years to decide. He sneered. Pero ito ang isipin mo, if you release that data to the public to save those women, you are also exposing their identities. Every secret they told you, every abuse they suffered, it will be on the evening news. Are you ready to betray their trust just to get back at me? Napatigil ako. He was right. Gabriel knew my greatest weakness, my conscience. To destroy him, I might have to burn the very people I was trying to protect. Choose Isa, hamon niya. Ang hustisya mo o ang proteksyon nila, because in my world, you can't have both. Biglang gumukas ang pinto at pumasok ang bodyguard ni Gabriel, hinihingal. Sir, ang mga investors, nasa labas na sila ng main gate. They heard rumors about a data breach. They want an emergency meeting, now! Tumingin si Gabriel sa akin pagkatapos ay sa pendant na hawak ko.
He realized I wasn't just holding a card, I was holding his oxygen. Give it to me, Isa. I'll give you the house, the custody, everything. Just give me that card before they come in. Tumingin ako kay Nico pagkatapos ay kay Mama Luz na dahan-dahang tumatango. At sa huling pagkakataon, tumingin ako sa screen ng phone ko isang mensahe mula sa isang Sister of Silence. Isa, don't worry about us. Burn the house down. We'd rather be exposed than be slaves to his system. Numiti ako kay Gabriel. Isang meeting hindi niya inaasahan. Gabriel, hindi mo naintindihan. Sabi ko, habang inilalagay ang SD card sa card reader ng laptop ko. I already made the choice, and it wasn't either of your options. What did you do? I didn't send it to the media, sabi ko, habang pinindot ang enter. I sent it to the investors, directly. Kasama ang report kung paano mo rin sila niloloko sa valuation ng kumpanya. Bago pa siya makasugod narinig namin ang malakas na kalampag sa pinto ng mansyon. Hindi ito ang mga investors. Ang boses ng mga otoridad ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. NBI! Open the door! Hindi ito maaari. This is a mistake. My wife is mentally unstable. Her allegations are baseless. Sigaw ni Gabriel habang pilit siyang pinipigilan ng mga NBI agents sa gitna ng sala. Ang marangyang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay puno na ngayon ng mga taong nakauniporme. Bit-bit ang mga search warrants at mga plastic bags para sa mga ebidensya. Sir, we have a warrant for your arrest under the Cybercrime Prevention Act and for grave coercion. Seryosong sabi ng lead agent. You have the right to remain silent. Niyakap ko si Nico ng mahigpit, tinatakpan ng kanyang mga mata para hindi niya makita ang pagkakaposa sa kanyang ama. Sa isang sulok nakita ko si Celeste. She looked like a ghost, pale, trembling, and completely abandoned. Ang kwintas na kanina lang ay suot niya ay wala na sa kanyang leeg dahil hawak ko na ang pendant nito. Gabriel, do something! Tawag ni Celeste pero hindi siya nilingon ni Gabriel. Sa halip, tumingin si Gabriel sa akin ng may iba yung put. You think you've won, Isa? You just destroyed everything I built for our son. No, Gabriel. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, bit-bit ang aking laptop. You destroyed it the moment you thought people were just data points. Nico doesn't need a legacy built on lies. Dinala si Gabriel sa isang silid para sa initial questioning. Samantala, nilapitan ko si Celeste sa garden. Ang ulan ay tumila na, pero ang lamig ng gabi ay nanunuot pa rin sa balat. Naupo ako sa tabi niya sa bench, malayo sa ingay ng mga otoridad sa loob. He was going to leave you, Celeste, mahina kong sabi. Liar, bulong niya, pero hindi siya tumitingin sa akin. He loves me. He promised me a new life in Singapore with Nico. Inilabas ko ang isang folder mula sa aking laptop, isang kopya ng merger agreement na nakuha ni Liza. Binuksan ko ang page 42 sa ilalim ng organizational restructuring. Basahin mo, sabi ko. Nanginginig ang mga daliri ni Celeste habang binabasa ang bawat linya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang sarili niyang pangalan. Termination of services, Celeste Ramos. Reason redundancy upon completion of the merger. Meron ding kalakip na clause na nagbabawal sa kanya na lumapit kay Nico o sa kahit sinong miyembro ng pamilya Lorenzo sa loob ng 10 taon kapalit ng isang maliit na halaga. Termination, bulong niya. Redundancy, pero sabi niya ako ang magiging chief operating officer paglipat namin. He used you, Celeste. Ginawa kanyang katuwang sa krimen para may mahulog kapag nabulgar ang lahat. You are his shield, not his partner. Dito na tuluyang gumuho si Celeste. Napahagulgul siya, ang kanyang balikat ay nayayanig sa tindi ng sakit. This was the woman who tried to steal my husband and my son. But at this moment, all I saw was a broken woman who fell for the same trap I did. The baby, Celeste choked out, her voice cracking. The baby I lost 2 years ago. I thought it was because of you. Sabi ni Gabriel, the stress from your paranoia and your constant demands were the reason why I miscarried in Davao. He made me hate you, Isa. He made me feel that the only way to have a family again was to take yours. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso. Gabriel manipulated her grief. He twisted the death of his own child to turn us against each other. Celeste, look at me. Sabi ko, hinawakan ko ang kanyang kamay.
I didn't know you were pregnant, and I would never wish that kind of pain on anyone. Gabriel lied to both of us. He needed a villain in his story, and he chose me. He needed a soldier, and he chose you. Tumitig sa akin si Celeste. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. He forced me to go to that clinic in Davao. Sabi niya it wasn't the right time for the business, that a baby would complicate the investor's view of his perfect life. I didn't miscarry Isa. He made me end it. Lalong tumindi ang galit ko kay Gabriel. He didn't just sell data. He sold human lives. He traded his own child for a merger deal. This was the ultimate betrayal. Celeste wasn't just a mistress. She was a victim of his cold, calculating ambition. Tulungan mo ako, Celeste, sabi ko. If you want justice for that baby, and if you want to stop Gabriel from hurting anyone else, tell the NBI everything. Hindi lang ang tungkol sa data, kundi ang tungkol sa panggigipit niya sa'yo. Bago pa makasagot si Celeste, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa loob ng bahay. Nico! Come here to Daddy! Nagkatinginan kami ni Celeste. Tumakbo kami pabalik sa loob at nakita namin si Gabriel nakawala sa isang agent at hawak-hawak si Nico. May hawak siyang isang maliit na black box ang physical master server ng bahay. Don't come any closer. Sigaw ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay parang sa isang taong nawala na sa katinuan. If I go down, this house goes down. I've set the system to override everything. The gas, the electricity, the locks, it's all in my hand. Ang smart house na ipinagmamalaki niya ay naging isang dambuhalang bomba. At ang anak ko ay nasa piling ng isang lalaking wala nang pakialam kung sino ang madamay basta't hindi siya matalo. Gabriel put the boy down. Sigaw ng NBI lead agent, nakatutok ang baril sa kanya. No, bulyaw ni Gabriel. Isa, give me the encryption key for the SD card or I press the delete button on everything, including us. Ang bawat pulang ilaw sa kisame ng sala ay sabay-sabay na nag-blink ng mabilis isang digital na babala na ang smart house ay nasa ilalim na ng manual override. Ang tunog ng mga magnetic locks na sumasara sa lahat ng pinto at bintana ay tila mga kuko ng halimaw na ibinabaon sa amin. Gabriel, stop! This nasasaktan si Nico! Sigaw ko, ang boses ko ay halos mapatid sa tindi ng takot. Daddy, please! You're hurting my arm! Iyak ni Nico. Ang kanyang maliit na mukha ay basang-basa na ng luha, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, humihingi ng saklolo. Gabriel's eyes were bloodshot. Ang kumpas ng kanyang kamay na humahawak sa master controller ay nanginginig. Isa, the key. I upload mo ang decryption key sa cloud na yun din o pasasabugin ko ang gas line sa kusina. I won't let you take my legacy. If I can't have this life, no one will. Ang mga NBI agents ay nakatutok ang mga baril pero walang makalapit. Isang maling galaw, isang maling pindot ni Gabriel at ang mansyong ito ay magiging libingan naming lahat. Gabriel, look at me, sabi ni Celeste habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Ang kanyang boses ay mahinahon pero puno ng pait. Look at me, Gabriel. Tumingin ka sa mga mata ng babaeng pinilit mo pumatay sa sarili niyang anak para lang sa merger na yan. Manahimik ka, Celeste. You were nothing but a tool, bulyaw ni Gabriel. Tool? I was the person who loved you. I was the person who stayed when you were still a struggling techie in Pasig. Sigaw ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Pinatay mo ang anak natin, Gabriel. Isang bata na walang muwang. At ngayon papatayin mo rin si Nico, ang tanging bagay na nagpapatunay na may puso ka pa. Napatitig si Gabriel kay Celeste. Sa isang sandali nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. This was the human moment ni Celeste. Hindi niya ito ginagawa para sa akin, kundi para sa katarungan ng batang hindi man lang nakita ang liwanag. Isa, the key. Muling sigaw ni Gabriel, pilit na ibinabalik ang kanyang bagsik. I'm counting to 3. 1, 2, Gabriel, wait! Sigaw ko habang inilalabas ang laptop. I'm typing it, look, it's uploading. I wasn't typing the key. I was typing a command sequence na ako lang ang nakakaalam. Bilang dating security expert, alam ko ang hardware ng master controller na yan. It has a physical feedback loop.
Kung ma-overload ko ang signal ng local server, magkakaroon ng 5 segundong lag bago gumana ang anumang command. Hurry up, Isa 3. It's done. Check your tablet, sabi ko. Sa sandaling tumingin si Gabriel sa kanyang tablet para i-verify ang upload, yun na ang pagkakataon ko. Liza, now! Sigaw ko sa aking phone. Mula sa labas, pinutol ni Liza ang main power grid ng buong village. Ang mansyon ay biglang nabalot ng kabuuang kadiliman. Sa 5 segundong yon ang system ay nag-reboot. Nico, takbo! Sigaw ko. Dahil sa gulat lumuwag ang hawak ni Gabriel kay Nico, mabilis na kumawala ang bata at tumakbo patungo sa akin. Niyakap ko siya at itinago sa likod ko. Hayop ka, Isa! Sigaw ni Gabriel sa dilim. Sinubukan niyang pindutin ang controller pero dahil walang kuryente at nakalag ang system, wala itong silbi. Narinig namin ang tunog ng pagbasag ng salamin. Ang mga NBI agents ay sumugod na gamit ang kanilang mga tactical flashlights. Freeze, drop the controller! Nasilaw si Gabriel sa dami ng ilaw na nakatutok sa kanya. Binitawan niya ang master box at napasandal sa pader, ang kanyang muka ay puno ng pagkatalo at kahihiyan. Ang hari ng digital world ay wala ng kaharian. Lumapit ang mga agent at pinadapa si Gabriel sa sahig. Gabriel Lorenzo, you are under custody. Do not resist. Habang pinuposasan siya, tumingin si Gabriel sa akin. Kahit sa huling sandali, wala akong nakitang pagsisisi sa kanyang mga mata. Tanging galit at ang obsession sa kontrol. You think this is over, Isa? Bulong niya habang kinakaladkad palabas. I built you. Without me, you are nothing but a housewife with a broken career. Tumayo ako ng tuwid. Hawak-hawak ang kamay ni Nico. No, Gabriel. You didn't build me. You just tried to encrypt me, but I found my own key. At ngayon, I'm finally decrypted. Nilinggun ko si Celeste. Nakatayo siya sa isang sulok luhaan at mag-isa. Lumapit ako sa kanya at ibinigay ang pendant ng kwintas. Kailangan mo ito para sa hearing, sabi ko. The SD card inside has the recordings of your conversations with him in Davao. It's your evidence, Celeste. Use it to get your life back. Nagulat si Celeste. Bakit? Bakit mo ito ibinibigay sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Dahil biktima ka rin, Celeste. At sa mundong ito, kailangan nating mga babae na magtulungan para hindi na muling maulit ang ganito. Mahina kong sabi. Utang mo yan sa anak mo. Nayakap ko si Celeste ng mahigpit bago siya isama ng mga autoridad para sa kanyang statement. Naiwan kami ni Nico sa gitna ng sala ng mansyong tila naging isang malaking bangkay ng teknolohiya. Mommy, are we going home? Tanong ni Nico. We are already home, baby. Sagot ko habang nakatingin sa buhang liwayway na nagsisimulang sumilip sa mga bintana. Ang totoong tahanan ay hindi kailangan ng sensors at cameras. Ang kailangan lang ay katotohanan. Sa bawat sinag ng araw na tumatama sa mga basag na salamin ng mansyong iyon, tila unti-unti ring naglalaho ang anino ng nakaraan. Ang dating smart house na naging hawla ni Isa ay isa na lamang piping saksi sa isang pag-ibig na naging lason at sa isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na lakas sa gitna ng mga coding at kasinungalingan. Wala nang mga camera, wala nang mga sensors, tanging ang malayang paghinga ni Isa at ang tawa ni Nico ang naririnig sa bagong umagang ito. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin sa mahaba at madamdaming biyahe ng buhay ni Isa. Hanggang sa huling sandali na patunayan natin ang pinakamakapangyarihang security system sa mundo ay hindi ang teknolohiya, kundi ang katotohanan at ang pagmamahal ng isang ina. Aminado ako habang isinusulat ko ang bahagi kung saan iniabot ni Isa ang pendant kay Celeste. Ang babaeng naging mitsa ng kanyang paghihirap ay nanginginig din ang aking mga kamay. Napakahirap magpatawad, lalo na kung ang ninakaw sa'yo ay hindi lang gamit, kundi ang iyong dignidad at ang mga taon ng iyong buhay. Pero doon natin nakita ang tunay na tagumpay ni Isa. Hindi siya nanalo dahil lang nakulong si Gabriel, kundi dahil hindi niya hinayaan ang galit na gawin siyang katulad ng kanyang asawa. Ang kwentong ito ay paalala sa atin na minsan ang mga taong akala nating proteksyon natin ay siya palang unti-unting nagnanakaw ng ating boses.
Huwag nating hayaang gawin tayong data lamang ng ibang tao. Bawat isa sa atin ay may sariling susing hawak para sa ating kalayaan. Kayo mga mahal kong tagapakinig, ano ang masasabi niyo sa ginawa ni Isa? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, ibibigay niyo rin ba ang pagkakataong makabangon ng babaeng naging kaagaw niyo, daya ng ginawa niya kay Celeste? O nararapat ba ang hustisya na walang kasamang awa? Saan niyo kaya pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Siguro ay habang nag-aalaga kayo ng inyong mga anak, habang nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw sa trabaho. O baka naman, habang naglalakbay pa uwi? Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng inyong mga komento, ibahagi ang inyong mga karanasan dahil dito sa ating tambayan, ang bawat boses ay mahalaga at laging may handang makinig. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong ma-inspire na kababaihan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Naway manatiling matatag ang inyong puso at malinaw ang inyong paningin sa pagkilala sa totoong pag-ibig. Ingat po kayo lagi. Tinitulo ng kwento, ang susi sa kadiliman. Ang pagdecode sa puso ni Isa. Ang kwentong ito ay based sa karanasan ng isa nating tagapakinig na si Maribel 38 taong gulang mula sa Pasig City na ipinadala ang kanyang liham sa ating programa upang magsilbing babala at inspirasyon sa lahat ng mga kababaihang nakakaranas ng digital control at manipulation sa loob ng kanilang tahanan. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at binago bilang piksyon at hindi nadlalayong tumuligsa o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe sa ating komunidad.